Bagong lahat, kaka-Lakers in 5 nitong si Shannon Sharpe. Ayun, natuwa ng Lakers tapos nademanda pa siya ng $50 million. Natuyuan ng Lakers nung last 3 minutes ng game versus Minnesota sa Game 3. Biglang sumakit pa ang tiyan nitong si Luka dahil sa stomach bug. Huwag kasing kakain ng insekto. Kaya napilitan si LeBron na kumamada ng 38 points, 10 rebounds, 4 assists, 2 steals, 2 blocks, 13 out of 21 sa field at 5 out of 9 sa 3-point area. 20 points pa ang ginawa niya nung first half. 5-1 si Jaden McDaniel sa playoffs kapag siya ay merong 18 points pataas. Pinagbasihan ko lang yung until last year. Nasa 30 points, 5 rebounds, 1 assist at 2 steals si McDaniel sa Game 3. Mukhang marami ding sumakay sa side ni Drake dahil nag-play siya ng $620,000 para sa Minnesota sa Game 3. Meron kasing tinatawag na Drake Curse. Natatalo ang mga player na pinipili niya. Pero kapag team ang pinili niya sa NBA nananalo. Mostly kasi yung tinatawag na joke. Kaya yung mga fans nag-react din dito kay Drake bago yung Game 3 na hindi siya ganong ka-confident para sa Minnesota na manalo sa Game 3 dahil hindi niya ginawang 1 milyon. Ayun, yung $620,000 naging 1 milyon mahigit. Saka hindi rin maganda di umano ang relationship ni Drake dito kay LeBron kaya Minnesota ang pinili niya at hindi yung LA. Naubusan ang Lakers nung 4 minutes and 37 seconds ng 4th quarter, lamang ng tig-isa, 103. Nagkaroon ng 13-1 run ang Minnesota na si Anthony Edwards nakascore, nakablock at naka-assist pa sa lahat ng teammates niya. Good call pa yung kay Edwards sa last 2 minutes na imbes na foul at jump ball kay Hachimura, ang nangyari nakuha pa nila yung possession. Dagger shot pa kay Edwards nung 1 minute mark para makalamang ng 9 points. Imbes kasi na 3 points dapat yun, ginawan 2 points lang eh. Nawala ng gana yung Lakers after maka 3-point shot pa ni McDaniels kasi tapos na rin naman yung laro nun. 116-104 para dito sa Minnesota. Pinalaro na rin ng Lakers sa last 38 seconds yung mga bangko nila dahil sayang sa laba. Nung tabla sa 4 minutes mark ang Lakers at Minnesota, ibinangkunong si Rudy Gobert. Pero kung titingnan, 3-6-9 pa rin yung nasa Minnesota lineup. Based sa mga fans, kaya ibinangko si Rudy Gobert kasi bumabalik na yung laro ni Luka. Naka 17 points, 7 rebounds, 8 assists na siya nun. Baka kasi gawin na naman targetan ni Luka itong si Gobert. Mas nakakascore kasi nun ng mga player ng Minnesota nung wala si Rudy Gobert dahil sa spacing. Meron lang si Rudy Gobert ng 1 point, 3 rebounds, 1 assist, 2 steals, 1 block in 25 minutes. Sa Lakers series, meron lang siyang average na 3 points per game. Disadvantage kasi para sa isang traditional player katulad ni Gobert na lumaban sa isang team na gumagamit ng small ball lineup. Nai-stop niya ang player kapag pumapasok ng paint. Pero dahil nga naka-small ball ang Lakers, mapipilitan siyang pumunta ng perimeter at dun depensahan. Mapipilitan din siya makipag one-on-one katulad ng ginagawa niya kay Luka na ginagawa lang din naman siya ni Luka na parang dog food. Isa pa, sugar-coated kasi na kapag si Luka ay binabantay ni Gobert mas nakakascore. Sa stats kasi, kapag binantay ni Gobert kahit sa perimeter, meron lang na 41% sa field yung mga players ng Lakers. Sabi nga ni Nico Harrison, defense wins championship. Pero para mag-champion ka, kailangan ka munang manalo ng games na kailangan mo doon ng offense. Yun ang wala kay Gobert sa Lakers series. Nag-a-average si Gobert sa season ng 12 points at almost 11 rebounds per game. Pero hindi yun nakikita sa Lakers series. Parang si Bando rin sa LA. Hindi magamit ang matagalan na Redick kasi walang offense. Ganon din si Jackson Hayes. 3 option lang sa Lakers sa scoring. LeBron, Luka at Austin Reeves. Sa Minnesota, andun si Edwards, Randle at McDaniels. Pang-apat pa si Naz Reid. Kahit hindi i-shutdown si Edwards, basta ma-shutdown si McDaniels or kaya si Naz Reid or kaya malasin ng isa or dalawang players na ng Minnesota, tablado na agad yung laro. Si Anthony Edwards na nakarang isang taon na binansagan siyang anak ni Jordan na mga panganay naman ang binigay niya plus child support. Yung dalawang former MVP na tinalo niya na iba yung direksyon ng buhay. Si KD hindi na maintindihan kung saan pupunta yung karir niya. Si Nikola Jokic naman nag-iba na rin. Kahit naghahalimaw pa rin siya sa season, nag-i-struggle naman yung team niya. Nakalinya na rin si LeBron at posibleng rivalry kay Luka since tumataas ang viewership ngayon
ng NBA sa playoffs dahil sa nangyaring trade kay Luka. Sumakto pang ang katapat niya si Anthony Edwards na isa sa most exciting player ngayon. Papasok ng Game 3 ng Minnesota at Lakers, merong big concern doon ng LA kina Reeves at LeBron dahil 3 lang ang scorer ng Lakers at 4 sa Minnesota. Prior sa Game 3, si Luka may average na 34 points, 10 rebounds at 5 assists. Meron pa siyang kasamang 4 turnover. Si LeBron naman nasa 20 points, 8 rebounds, 5 assists at nasa 20% mula sa 3-point area. Si Austin Reeves struggling talaga, 16 points, 4 rebounds, 4 assists, 44% sa field at 21% sa beyond the arc. 1-1 ang record nila doon. Nag-average silang tatlo ng 22 points per game kapag second half. Kumpara sa Minnesota na sina McDaniels, Randle at Edwards may average na 21 points third quarter pa lang. Sa fourth, alisin natin si Edwards, magkakaroon pa rin ng 15 points per game si McDaniels, Randle at si Reed. Combined points yun ng tatlong player until game 2. Tatlong sunod na playoff game ni Reeves na nag-a-average siya ng 16 points per game. Hindi pa kasama dito yung Game 3 ng 2025. Sa regular season naman, nasa 20 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 47%. At least consistent itong si Austin Reeves na sa tatlong magkakasunod na playoff year, nasa 16 points per game. Kapag naman sinama yung Game 3 ngayon, may average si Reeves na 17 points, 5 rebounds, 4 assists, 42 and 32%. Bumaba yung average niya kontra sa regular season average. Taliwas sa nangyayari dati na tumataas kapag postseason. Bagong gupit din kasi si Austin Reeves. Kaya nga si Tatum hindi nagpapagupit kapag playoffs. Wala lang, sinerko lang. Base din kay Reeves, nahihirapan siya kapag mas athletic na player ang binabantayan niya or nagbabantay sa kanya, gaya ni Edwards at ni McDaniels. Isa pa doon, pinipisikal di umano itong si Austin Reeves na narinig ko na naman yung physicality na kapag hindi natawagan nagagalit. Base din di umano, tinatarget ng Minnesota si Reeves lalo na nung nagkagulo ng Game 2 sa pagitan nilang dalawa ni Naz Reid. Kung si Edwards ayaw niyang nadodouble team kaya nung Game 3 parang nagpanic na kapag natrap siya sa may corner. Si Reeves naman hirap kapag athletic player ang katapat niya or mas malaki. Dadaanin kasi sa bilis at lakas yun. Mula sa pagiging Caruso with hair ni Austin Reeves, ngayon naman tinatag siya sa Twitterverse na D'Angelo Reeves. Sa Minnesota naman, si Anthony Edwards nag-a-average ng 25.7 rebounds, 5 assists, 43 and 40%. Since anak siya ni Jordan, kailangan niya ng sariling version ng Scottie Pippen. At yun ay si Jaden McDaniels na meron 21 points per game. Siya din kasi yung second leading scorer ng Minnesota in terms ng attempts. Ang pangalawa kasing leading scorer talaga ng Minnesota ay si Julius Randle, 21.7 points per game na 4 rebounds at 5 assists pa sa series. Mas mataas ang season average niya at first time sa career niya na mas mataas yung playoff game kumpara sa regular season game. Nasa 13 attempts per game lang sa series si Randle. Pero silang dalawa din ni Naz Reid ang best 3-point shooter sa series. May combine silang dalawa na 5 out of 10 sa 3-point area at nasa 50%. So bago ko tapusin ang episode na to, sinunod lang ni Anthony Edwards yung kasabihan, humayo kayo at magparami.